Filipino 2, Quarter 2, Week 3, Day 4. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Filipino 2, Quarter 2, Week 3, Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nababasa ang mga salitang may cluster, nagagamit ang mga high frequency tungkol sa sarili at paaralan, natutukoy ang mga salitang paari na pamalit sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari, at nakasusulat ng mga salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit. Magandang araw mga bata! Handa na ba ang lahat para sa panibagong araw ng masayang talakayan? Bago tayo magsimula, ay pakinggan muna natin ang inyong mga reaksyon sa sitwasyon na ibinigay sa inyo kahapon. Basahin ang sitwasyon at ibigay ang inyong reaksyon tungkol dito. Una, hindi ka pinayagan ng iyong nanay na maglaro sa labas ng bahay. Ikalawa, sinabihan ka ng iyong kapatid na tulungan siyang maghugas ng plato, ngunit abala ka pa sa paglalaro sa cellphone. Ikatlo, sobra ang sukling ibinigay sa iyo at medyo malayo na ang iyong nilakad. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng mga salitang may cluster at gagamitin din ang mga high-frequency words sa talakayan. Tutukuyin din natin ang mga salitang paari na pamalit sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari at magsusulat kayo ng mga salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit. Awiting muli ang hati-hati tayo. Pagkatapos ay papalitan ng mga salitang may salungguhit ng inyo, amin at kanila. Mga bata, anong mga salita ang ipinalit natin sa akin, iyo at kanya? Ilan ang tinutukoy ng mga salitang amin, inyo at kanila? Sa paggamit ng salitang kanila, kasama ba ang nagsasalita sa tinutukoy? Basahin ng malinaw at tama ang mga sumusunod na salita. Pansinin na magkakasunod na dalawang katinig o cluster sa bawat salita. Ngayon ay basahin natin ang mga pangungusap. Una, ang truck ay akin. Ikalawa, ang prutas ay iyo. Ikatlo, ang tray ay kanya. Ikaapat, ang braso ay amin. Ikalima, ang krayola ay atin. Panuto, basahin ang mga pangungusap. Salungguhitan ang mga salitang may cluster at bilugan ang mga salitang paari na pamalit sa tao. Una, sina Brenda at Bruno ay naghugas ng kanilang plato sa kantina. Ikalawa, sa tren kami sumasakay kapag papasok sa paaralan. Ikatlo, prutas ang kinain ko sa kantina. Ikaapat, akin ang krayolang ginamit ng kapatid ko. Ikalima, masaya ang aming buong klase sa talakayan. At para naman sa ating picture word, pag-aralan ang mga larawan. Pumili ng isang larawan at bumuo ng pangungusap gamit ang angkop na salitang amin, inyo,
at kanila. Mga bata, ano ang tawag sa mga salitang amin, inyo, at kanila? Kailan ginagamit ang mga salitang amin, inyo, at kanila? Ilan ang nagmamay-ari ng isang bagay kapag ang mga salitang amin, inyo, at kanila ang ginamit? Ano ang tawag sa mga salitang ipinapalit sa ngalan ng tao? Balikan natin ang pangungusap na nabuo gamit ang mga larawan. Talakayin ang mga salitang may salungguhit. Bigyang diin ang paggamit ng mga salitang paari na tumutukoy sa maramihan. Ang bolang ito ay amin. Sa inyo ang bolang ito. Sa kanila ang bolang hawak ko. Ang salitang amin ay ginagamit kapag nagpapahayag ng pag-aari ang taong nagsasalita at isa pang tao na kasama niya. Ang salitang atin ay ginagamit kapag nagpapahayag ng pag-aari ang taong nagsasalita at ang kausap niya. Ang salitang inyo ay ginagamit kapag ang taong mga kinakausap ang may-ari ng bagay. Ginagamit ang kanila kapag ang mga taong pinag-uusapan ang may-ari ng bagay. Meron akong chart na ipapakita sa inyo upang malaman ang tamang gamit ng amin, atin, iyo at kanila. Kapag ang may-ari ang nagsasalita, maaari nating gamitin ang salitang amin at atin. Kapag naman po ang kausap ang may-ari, ang gagamitin naman po nating salita ay inyo. At kapag naman po ang may-ari ang pinag-uusapan, gagamitin naman po natin ang salitang kanila. Ngayon, hahatiin natin ang klase sa 3 pangkat. Para sa pangkat A, gamitin ang mga salita sa pangungusap at isulat ito sa paraang kabit-kabit. Halimbawa, inyo, plato. Ngayon, gamitin natin ang 2 salita na inyo at plato sa pangungusap. Sa inyo ang plato na nasa mesa. Mga bata, gamitin naman ang mga salitang ito sa pangungusap. Crayola, inyo, amin, aklat. Para naman sa pangkat B, gamitin sa pangungusap ang mga salitang kanila at atin. Isulat ito sa paraang kabit-kabit. Para sa pangkat C, bumuo ng 2 pangungusap gamit ang larawan. Buuin ang pangungusap gamit ang mga salitang paari na amin, inyo, at kanila. Ang blank ay ginagamit kapag ang nagsasalita at kasama ang nagmamay-ari ng bagay. Blank ang ginagamit kapag ang taong pinag-uusapan ang nagmamay-ari ng bagay. Ang blank ay ginagamit kapag ang mga kausap ang nagmamay-ari ng bagay. Isulat ang angkop na salitang paari, amin, inyo, kanila upang mabuo ang pangungusap. Una, ang laruan ay hindi namin pag-aari kundi sa blank 2 ni Ben at Randy. Ikalawa, malinis ang blank silid-aralan dahil nagwalis kami kanina. Sila lang ang pumasok sa paaralan kaya sa blank ibinigay ang aklat.
Tumula sa harapan ng guro ang aming kaibigan upang ipakita sa Blank ang kanyang kakayahan. Lumapit sa Blank ang bata dahil kami ang malapit sa kanyang silid-aralan. Para sa dagdag na gawain, sumulat ng 5 pangungusap gamit ang mga salitang paari na amin, atin, inyo at kanila sa paraang kabit-kabit. At dito nagtatapos ang ating aralin. Naway meron kayong natutunan sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-aral na mabuti. Bye!